flowers na binigyan ni Alden, kinoconnect niya yun kay Kath mga kasembreros. Tapos, ABS-CBN pinost na naman ng Kath din. Nagtataka ako dito mga kasembreros sa pinopost ng ABS-CBN about paramdam yata ito sa Kath din. Hoping, no? Na ganoon nga yung ating iniisip mga kasembreros. Unahin ko ito, si Direk Shad Vidanes mga kasembreros, no? In-interview siya ni Jayco about kay Kath, no? Kung ano yung masasabi niya mga kasembreros. So sobrang ang hirap niya daw i-describe or maraming words na pwedeng ilarawan kay Shad. So talaga sobrang nahirapan si Direk Shad dito nailarawan si Kath mga kasembreros. So pero yung parang nasabi niya dito ay yung pagka hands-on or dedication ni Kath mga kasembreros sa project na ginagawa ngayon sa Summon Someday. So kasi si Direk Shad Vidanes at Direk Dolly Dulo ang director, no, or ang mga direktor dito sa Summon Someday. So sabi ni Direk Shad ay minsan daw kasi may mga suggestion si Kath no, tapos pinapakinggan at saka sinusunod din niya Direk Shad. Sabi ni Direk Shad, pwede ka na mag-direct na binibiro-biro ni Direk Shad ng kasembreros. So, grabe no, kasi si Jayco, alam natin, ay nag-interview din to kay Alden, no? Most of the time, doon din siya naglalagay sa GMA, mga kasembreros. So, yan talagang nakakatuwa lang na parang wala na silang o ikaw, dito ka lang, vlogger ka lang dito sa GMA, ikaw sa business. So, wala na talagang barrier mga kasembreros. So nakakatuwa lang. So mamaya i-play ko ito kung gusto niyo pong mapakinggan mga kasembreros, no? Tapos si Alden, kakulitan niya dito sa kanilang set na sa behind the scene mga kasembreros. Sa Love Siargao mga kasembreros. So sabi niya ang lamig, no? Pero grabe ng init niya mga kasembreros. Gusto niya hubarin yung blazer niya mga kasembreros, yung kanyang tuxedo pala dito kasi nga sobrang init. Sabi niya dito medyo mahaba-haba pa yung ating pero sabi niya I'll try. Tapos sabi niya dito ay sabi niya dito English na English, naubos yung ko dito yung sobrang kulit talaga niya, no? So ito dito mga kasembreros, sabi niya medyo mahaba-haba eksena natin dito, sabi niya. Tapos may blazer tayo, sabi niya first day nga ng taping ito mga kasembreros. So sabi niya sa saan ba mapupunta rin tayo sa regular job, no? Sabi ni Sir Alden, mga kasembreros, gusto ko na magpalit, sabi nga. Nagre-reklamo siya. So mainit nga naman, no? Bakit kasi pinag-blazer siya dito mga kasembreros, doble-doble yung kanyang suot. Tapos sobrang init ng kanilang location, no? Tapos tanghaling tapat ito, no? Mamaya i-play ko ito na kakulitan ni Soiti. Kakulitan ni Soiti. Tapos si Kailin, si Adrian at si Alden. And then behind the scene din ito, no? Na post ng View Philippines mga kasembreros. So gumagawa sila dito ng transition tapos parang pang ilang transition yata yung ginawa nila dito. So pangatlong transition mga kasembreros yung kanilang ginagawa. So ang kulit din ito ni Nag-Vlogman at saka ni Kailin. Pinahid-pahiran na nila dito si Alden, no? Na mabula-bula mga kasembreros or bubbles. So sabi niya talaga sobrang kulit mga kasembreros, no? Sa kanilang set, no? Grabe na ang na-enjoy mo yung dito. Na-enjoy mo yung trabaho mo kasi nga parang kulitan kung kulitan, laro kung laro, no? Ganoon siya mga kasembreros. Tapos may isa pa dito na na parang longer video ng behind the scenes mga kasembreros ng View Philippines sa Love Siargao. So sabi niya dito, hindi ko na rin naiintindihan. Dito sa Kailin, of course, no, si Nadine Lustre, para kay Miss Universe. Sobrang kukulitin na dito mga kasembreros. So yun, basta mamaya i-play ko ito. Medyo yung music niya, yung music background medyo malakas, pero kayang-kaya naman ito mga kasembreros. So talagang ang kukulit, no, at saka ang saya sa set nila. Tapos
may ano dito, si Nadine, parang may solo interview siya sa View mga kasambreros. Parang nagbabasa siya ng mga tweets, no? Or sa Twitter mga kasambreros. So, about Love Siargao ito, no? Tapos yung pinakauna niya nabasa dito ay si Blair. Then watching first episode of Love Siargao, kamiss makita si Nadine sa rom-com series. Walang pinagbago, napaka-natural pa din mag-deliver ng lines. Excited for the episode bukas. Start na ng story na Karatjaw. So, tapos ang ganda ng dito. Ang dami ng kanya ang dami ng binasa niya dito. I-play ko na lang ito mamaya mga kasambreros, no, para ma-appreciate mo ninyo first hand yung information. So talagang dami nang nag-aabang, no, mga kasambreros. Hindi man siya, of course, no, ako tanggap ko naman na hindi siya ganun kalakas kagaya ng kinakath when it comes to views and engagements, pero masabi pa rin na may laban, no, mga kasambreros, ang rom-com series na ito ni na Alden. So yun, naikli lang din naman siya mga parang no, hindi magpapahuli ang Alden, mga Karadjaw. Karadjaw, Billy Jordan, yun yung tandems ngayon mga kasambreros. Tapos may isa pa dito na nakakulitan pa ni Alden mga parang takbo-takbo lang siya na doon sa set nila mga kasambreros. Kung ano lang kung ano lang pumapasok sa isip nito ay ginagawa niya mga kasambreros. Minsan parang bata, no, si Tisoy, no, enjoy lang sila sa kanilang set mga kasambreros. So talagang ang saya lang, no, mga kasambreros. So ito, may isa siya dito na parang nakat yung dito ng View Philippines. Parang pinapili siya kung sunrise or sunset Tapos naputo lang, 5-second video lang ito. Hanapin ko yung full nito mga kasambreros. So sabi nito parang nahihirapan lang siya. Tapos wala nang karugtong mga kasambreros yung yung kanyang pinost nito ng View Philippines. So hindi na siya nakapili. Tapos next item natin mga kasambreros, so yun, isa sa mga major items natin, parang naiko-connect, no, yung flowers na ibinigay ni Alden mga kasambreros doon kay Kath, no. Nag-post ang admin ni Alden kagabi. Kinukumpara nga, no, yung flowers na binigay ni Alden during dun sa ng birthday ni Kath mga kasambreros. Daming reactions, 450 reactions. Tapos si Kath naman at saka si Barbie naman, no, yung alam natin recently na dumalaw at saka nagbigay din ng flowers si Alden kay Barbie. Pero grabe lang yung kay Kath, no, sobrang red na red, no, yung mga roses and flowers and all mga kasambreros na binigay ni Phenomenal Box Office ni Ma'am King kay Kath. So ibig sabihin na special. So of course yung friendship ni na Alden and Barbie, hindi rin matutumbasan ito mga kasambreros. Meron din siyang shinare na photos sa kanyang Instagram ngayon, Instagram stories mga kasambreros. So ang kulit lang kasi yung tawanan sila dito. Pinost ito ni Barbie sa kanyang Instagram, ni-repost din ni Alden sa kanyang Instagram story mga kasambreros. So kinakorek yung sarili ko, si Joyce Ching pala itong kababata nila, no? Hindi pala Joyce Spring, ano ba yan? Sorry pa, iba pala yung si Joyce Spring mga kasambreros. So si Joyce Ching pala itong pregi, no? Ngayon mga kasambreros na magkakasama sina Alden, Bebe Nene at saka Christopher Martin mga kasambreros dun sa birthday ni Barbara Forteza mga kasambreros. So ang kulit lang kasi yung kulay ng damit ni Barbie, kakulay ng mga roses ni Kath mga kasambreros nung kulay ng roses na binigay ni Alden kay Kath nung birthday niya, Phenomenal Box Office ni Ma'am Queen mga kasambreros. So yun, talagang nakakatuwa lang. So ito pa ay pinost. Ang daming pinost ni Alden. Actually may mga pinost din siya dito about sa data, no, na grabe, no, talagang nakakalula pala ito mga kasambreros. Trilyon ang budget, no, ng gobyerno ngayon sa Department of Education.
And yet, ito yung nararanasan ng maraming ano. Kasi ito, related na next topic na tayo. Related ito sa documentary na gagawin nga ni Alden, no, mga kasembreros, na ipapalabas bukas, mga kasembreros. So, August 8, 2026. So, grabe, nag-post siya dito sa kanyang Instagram, 1 trillion pesos budget na natanggap ng Department of Education ngayong 2026. So, grabe, no? Talagang, nakakalula yung presyo, pero yung pera, pero yung budget. Pero marami ang naghihirap pa rin, no? Mga kasembreros, especially itong mga may feature ni na Alden sa kanilang documentary. Sabi pa dito, bakit marami pa rin ang kakulangan? No, sabi dito sa marami siyang pinost, no, awakening sa mga tao, mga kasembreros. Yung mga pinopost ni Alden dito sa kanyang Instagram about the education status, no? Mahigit 30,000 teachers ang kailangan para maabot ang student enrollment ratio. Grabe, no? Sa dami ng teacher natin sa Pilipinas, marami pa rin pala ang kulang, no? 30,000. Nasa 165,000 naman ang classroom shortage. So parang data ito na pinost ni Alden, mga kasembreros, sa kanyang Instagram story. So awakening hindi lamang sa mga tao na affected, kundi maging yung mga yung mga nasa gobyerno talaga. Kasi sila yung may hawak ng budget, no? Saan napupunta yung pera, mga kasembreros? So yun yung pinakamalaking question dito na talagang ay nako po. So alam naman natin yung nangyari, no, mga kasembreros, na corruption sa ating gobyerno. So wag na tayo magpakabulag, wag na tayo magpakabingi, mga kasembreros, sa mga nangyayari sa atin. Kasi imagine mo kung maghahalal tayo at boboto tayo ng leaders na corrupt na naman sa susunod. So yung mga anak din natin sa baha, no? Talagang grabe yung mga sa Manila. Tapos pag bumabaha, nako po, ang mga anak natin na mga mag-aaral sa susunod, sila yung pinakakawawa na naman. So let's open our eyes and learn, mga kasembre. Talagang nanghikayat na ako dito. Pero no, talagang I'm not promoting any politician. Basta yung hindi lang kurap at may tunay na malasakit sa ating bansa. Tapos ito, shinare ng isang admin kagabi. Na-recall niya yung si Ice Live, yung nag-post nito sa kanyang TikTok account kagabi. Ito ay kanyang pinost na eksena sa Hello Love Again ng Kathden, mga kasembreros. Nagkaroon sila ng confrontation na akala ni Joy ay humihingi ng second chance si Ethan. So sabi niya dito ay Joy, I don't want you back, no? Sabi niya dito. Parang gusto lang, alam natin yung istorya, no, na gusto ni Ethan dito na maging stranger, and then parang nangako siya dito, of course, na I'll stay away from you, sabi dito ni Ethan. Tapos may mga random photos na shinare si Ice Live ng Kathden, no, during promo ng Hello Love Again pa, mga kasembreros. So hindi ko alam kung hindi na niya sinabi maging Hello Love Goodbye. May share din pala siya ng mga pictures, mga kasembreros. So kagabi ito pinost, hindi ko rin nakita, wala rin akong nakita dito na parang on this day, no, mga kasembreros. Pero yun, nakakatuwa lang. Tapos yun, isa sa mga major items natin, ang ABS-CBN I1 TV ay shinare itong eksena ni Joy and Ethan sa Hello Love Goodbye, mga kasembreros. So parang siguro recall lang ito. Ito na yung time na nag-share na, di ba, si Joy and Ethan, unang meet up nila doon sa upuan, no, sa bench, mga kasembreros. Tapos grabe, no, ngayon ko lang na-realize, unang pagkikita ni na Alden, ni na Joy and Ethan dito sa bench, nakaupo sila. Tapos yung pinakahuling eksena ng Hello Love Again, nasa bench din sila, mga kasembreros, no, yung parang nagsiiyakan sila kasi alis na si Joy papuntang Amerika. So grabe, no, parang hanging pa talaga ang kwento. O pwede pa talaga siyang dugtungan. Naku po, sana naman ABS-CBN, Direk Cathy, GMA, no, talagang sana dugtungan pa ninyo ang kwento ni na Joy and Ethan. Sana lang talaga. So yun, dito na yung time na ngayon ko na realize, no, nasa upuan sila dito, unang pagkikita. Yung huling pagkita naman sila, naghiwalay sila
sa Hello Love Again ay nasa bench din sila, no? Parang yung eksena, nasa bench sila mga kasembreros. So ang galing ng production team talaga, especially ng writers. So yun, tapos ito yung time na nag-open up na kasi di ba unang meet up nila si Joy, nahihiya siyang mag-share ng kwento niya, ng buhay niya mga kasembreros kay Ethan. Tapos nung nauna magkwento si Ethan, so ito na yung time na nagkwento na si Joy mga kasembreros ng kanyang buhay. So yun, vent out na siya dito mga kasembreros. So minsan gusto ko na lang maging selfish at iwan lahat ng responsibilidad ko, sabi niya dito ng mga kasembreros. Tapos yun, nagagalit ako kasi parang wala akong choice. So na kailangan kong gawin to, na kasi kailangan kong trabaho kasi wala akong pera para sa pamilya ko. Sabi niya, basta i-play ko na lang ito mga kasembreros na para appreciate niyo po ulit mga kasembreros. So yun, ito na yung time na nakapag-vent out ng si Joy Marie Fabregas mga kasembreros. Tapos next item natin, so si Alden, meron siyang pinost dito na endorsement niya para sa Oxycure naman ito mga kasembreros. So ito ay parang dinisplay dun sa isang store mga kasembreros. So sulfur soap na sulfur pala itong Oxycure mga kasembreros. Tapos yung eksena na sobrang heavy drama ito mga kasembreros, pinost ng isang nanood ng Summon Someday kagabi, umiyak na ba ang lahat, no? Walang kupas ang galing ng phenomenal box office queen. So ito na yung time na parang magpakita ulit yung kanilang ama no, na siyang Direk Ruel Santiago. Parang nagambala ulit sila, no, mga kasembreros. Tapos nung nagambala sila, so parang yun breakout na si Kath, si Bigly mga kasembreros, kasi nga parang okay na sila. Tapos parang nabulabog ulit sila mga kasembreros na magtita. So yun, grabe no, grabe yung heavy drama, kung heavy drama ang labanan dito mga kasembreros sa pinost na ito ng isang sa eksena doon sa Summon Someday mga kasembreros. So grabe no, talagang walang kupas si phenomenal box office cinema queen. Alright, so yun lang actually sa ating Katen items. I-play ko po ito mga kakulitan ni Alden. kakulitan ni Alden. Tapos pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay after that. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hinabol nga talaga. Ang hirap lately actually. Iba yung... Guys, welcome to my vlog. So, hindi ko na rin naiintindihan. Parang ako yung Miss University. First part natin pagkakanta. Isa pa. One, transition. Ay, mali ako. Dito. 3, 2, 1, go! Isa pa. One more. 3, 2, 1. Whoop! Sir Alden, sa next take, i-cue kita ha. Sige lang. Pa-cue ka. Talaga ba? Watching the first episode of Love Siargao, kamis makita si Nadine sa rom-com series. Walang pinagbago, napaka-natural pa din mag-deliver ng lines. Excited for the episode bukas. Start na ng love story ni Cara and Jao. Yay! Thank you! I'm actually really happy that people are or have been excited na babalik ako sa rom-com. So this is so nice to hear. To see. Read pala. Ang sarap naman sa tenga ng mga boss ni Nadine and Alden habang nagna-narrate. Siargao curse is real. It's so real. You have no idea. Like, pag nandun ka, mararamdaman mo agad yun. Episode 1 pa lang yun. Parang gusto ko na din tumira sa Siargao.
visit ka na ng Siargao. Yung ganda ng Siargao, para ka rin part din ng serie. Yay! Actually, yun naman talaga yung goal namin. We want people to see what Siargao is really all about. And we want people to see how beautiful the island is. At syempre si Nadine, na-miss ko sa pagiging rom-com queen niya ulit. Mukhang malilibot ko na ang Siargao sa mga susunod na ep. Kind of! Sa dami ng mga locations na pinuntahan namin. So para ka na rin nag-tour sa isla. Ang interesting din na nilagay nila yung name ng place. At bakit popular yun sa Siargao or sa Pilipinas. One of the best actors in her generation. Love Siargao, Nadine Ascara. Thank you! If you're not watching Love Siargao, you're seriously missing out. The breathtaking beauty of Siargao, the meaningful insights into its environment and local culture, and damn, the undeniable chemistry between Alden Richards and Nadine Richards, it's also worth it. We're super happy because people are really appreciating the series na they really notice the little things, no, like how we really try to make everything so accurate na parang yung mga tao na nagpunta na ng Siargao, gusto namin makarelate silang lahat. So, super nakakilig seeing this. Ang ganda pala ng Love Siargao, bro. I kinda wish di ko muna simulan kasi nabitin ako. Ganyan din ako. I would have to wait for a series to end muna and then I'll watch it kasi nakakainis yung nabibitin ka. Love Siargao feels so grounding. Ang gaan talaga panoorin. The pacing is calm, emotions are subtle but sincere, and the island backdrop makes every moment feel extra intimate. You can really feel the characters trying to breathe, heal, and figure themselves out. I would say yun talaga yung energy pag nagpunta ka ng Siargao. So, yun. Talagang breathe, heal, figure yourself out. Guys, ang ganda pala ng Love Siargao. Oh my God, Nadine. Thanks! Finally caught up with Love Siargao. Love episodes 2 and 3 so far. Ang natural lang ng batuhan ng linya ni Alden and Nadine. Natatawa ko sa hirit ng mga characters nila. The supporting cast is also good and the colors are gorgeous. Yes, kasi like, we really made sure na lahat ng mga locations namin, as in, yun yung mga prime locations talaga ng Siargao. And these are the locations talaga that people would visit. And of course, the whole cast is amazing. And I love it. Gave another life to my View account so I can finally catch up on Love Siargao. Excited for Nadine's rom-com era. Thank you! Thank you everyone for all the love you've been giving Love Siargao and for making it #1. There's still so much more to look forward to only on View. Minsan gusto ko nalang maging selfish at iwanan lahat ng responsibilidad ko. Nagagalit ako kasi parang wala akong choice. Na kailangan ko gawin to. Kasi kailangan ko ng trabaho. Kasi wala kaming pera para sa pamilya ko. Kaya lahat, kahit na ayoko, lulunukin ko na lang. Ang choice, para lang sa may pera. Gusto kong maramdaman na kontrolado ko pa rin yung buhay ko. Gusto kong magwala. Gusto ko silang murahin lahat. What's stopping you? Go. I love you all, pero na, paano naman ako? Alam na ba yung nilulunok ko sa trabaho para lang supportahan kayo? Putek, graduate ako ng college, anong ginagawa ko? Naglilinis ng inodoro. Kung ano lang yung ibigay sa akin, yun lang yung kinakain ko. Sabihin nyo ng ambisyosa ako, pero mas mataas dito yung pangarap ko. I am more than this job. I want more. I want to be more. Mali ba yun? Bakit siya bumalik? Okay na naman tayo, diba, Tita Pres? Okay na naman eh. Bakit mo siya bumabalik? Inagulo na tayo. Okay na naman tayo eh. Sobrang ganda po ng ating Word of God ha. Very relevant po ito. Lalong-lalo na sa mga calamities na atin pong nararanasan sa ngayon. Ang title po ay Mas Mataas sa Baha.
Psalms chapter 29 verses 10 hanggang 11. The Lord sat as king over the flood. Ito yun, no? The Lord sits as king forever. The Lord will give strength to His people. The Lord will give His people peace. Napakaganda mga kasambreros. So, hindi lamang authority or power or sovereignty over flood mga kasambreros ang kanyang sinasabi dito, kundi nagbibigay din siya ng kalakasan at kapayapaan sa kanyang mga piniling tao, mga kasambreros. Parati po nating isipin na hindi po lahat ay tinawag, hindi po lahat ay pinili mga kasambreros ng Diyos na maging anak niya or maging kabahagi ng kanyang pamilya. Kasi pansinin nyo sa mga tao sa paligid natin, no, actually lahat naman may warning ang Panginoon, no? Lahat naman ay kasi ang salita ng Diyos para sa lahat yan, no? Pero hindi naman lahat ay nagkakaroon ng time, hindi naman lahat ay nagkakaroon ng panahon sa Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban. So dito mo sabi na marami ang tinawag pero konti lang pinili mga kasambreros. So ganoon siya, no? Kailangan isipin natin yun kasi isipin mo na sa langit ako mapupunta, anak ko ni Lord. So how can we say na anak tayo ni Lord kung wala tayong panahon sa Kanya, no? Kung wala tayong panahon sa Kanyang salita at sa Kanya sa panalangin at sa paggawa ng Kanyang kalooban, no, mga kasambreros. So we cannot say that we are children of God if we don't have time para sa Panginoon, mga kasambreros. So as simple as that, kasi pag nilingon mo yung inikot mo yung paningin mo, no, sa mga tahanan, sa mga bahay, sino lang ba yung may mga panahon talaga sa Biblia, no, sa panalangin and so on, mga kasambreros. So doon po natin makikita literal na kung sino lamang ang tunay na naglilingkod at tunay na anak ng Diyos, mga kasambreros. So Psalms chapter 29 specifically sa verse 10 presents us with a vivid image of God presiding over the world even in turbulent times. So huwag nating isipin na kapag may calamity, kapag may disasters, mga kasambreros, ay mahina ang Diyos. So hindi po. As a matter of fact, His power, His sovereignty, His authority ay hindi po yan nababawasan. Okay? Kasi forever siya, no? Eternal siya, mga kasambreros. Wala pong kapantay, walang katulad ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. The verse assures us that the Lord reigns supreme and that His authority is unparalleled. So ibig sabihin po na unparalleled ay wala po siyang kapantay, unmatched, no? Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa kanino mang Diyos or sa kanino mang tao, kahit na presidente pa yun ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, kahit na sino mang presidente or leader, mga customers, or pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi natin siya makukumpara, mga customers. It mentions the flood, often interpreted as a metaphor for chaos, challenges or trials we may encounter in life. So yung flood dito, yung baha, so hindi lamang siya yung literal na baha kundi pwede siyang mga problema, yung mga pagsubok natin sa buhay, mga kasambreros, na na-encounter natin, nararanasan sa ating buhay. So ganoon po siya. So hindi lamang siya yung literal na baha, mga kasambreros. So ibig sabihin, ang Diyos po natin ay mas makapangyarihan sa anumang problema na meron tayo, sa anumang pagsubok or hamon na meron tayo sa buhay. So He is powerful. So He is the all-time solution, mga kasambreros. Just as God was in command during the great flood in ancient times, He remains in control now. So kung siya noon ay kumbaga powerful, no, at saka in control, mga kasambreros, during ancient times, no, sa time ni Noah, during the great flood ay ganun din siya hanggang ngayon and forever, mga kasambreros. This verse reminds us of God's sovereignty and leadership in the universe. So in this verse, we see an assurance that even when the world appears chaotic and tumultuous, God is firmly seated on His throne. The mention of the flood is significant as it refers to a time in the Bible where God demonstrated His power through the great flood during Noah's time. So kagaya na mention natin, no, parang reminder sa atin na ginawa ng Diyos na kung pa yung kapangyarihan niya ay na-display, yung power niya ay na-display, mga kasambreros, during the time of Noah when he fully cleansed, mga kasambreros, ang buong mundo at preserve ang buhay ni Noah at ang kanyang pamilya. It lives today
Such images evoke the understanding that God is not distant, rather He governs all creation and watches over us with great care, mga kasombrero. So yun, talagang nagmamasid, no, nag-observe mga kasombrero sa ating Diyos. He sees everything because He is an all-knowing God, mga kasombreros. So, ganoon po siya, no? Parang, wag nating underestimate, mga kasombreros, ang kapangyarihan ng Diyos. So, in considering the key phrases of Psalms chapter 29, verse 10, we'll recognize the phrase, "The Lord seated or sat and king forever," stand out remarkably. This emphasizes that God's authority is not temporary or fleeting but rather eternal. So, kagaya na mention natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po temporary, hindi siya fleeting, mga kasombreros, kundi forever and ever and ever, mga kasombreros. So, kasi nga, siya po ay Diyos, no? Immortal siya na Diyos, mga kasombreros. He is in a position of command continuously, which is a reassuring thought for us as believers. No matter what we face, the knowledge that the Lord remains in power can ground us and instill peace. So, kasi di ba kapag panatag ka, alam mong may pumoprotekta sa iyo, ay panatag ka, no? Nasa kapayapaan ka, mga customers, kahit na may problema kang kinakaharap, and yet you have God, no? We have God, mga customers, sa ating buhay, ay makakaramdam pa rin tayo ng kapayapaan, ng stability, mga kasombreros, kasi nga alam natin at naniniwala tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ganun po siya. The flood represents all kinds of tumult in life, highlighting the idea that challenges and storms are a part of human existence. Kasi yung mga problema, yung mga challenges, talagang part ng ating existence. Kasi kung wala tayong problema, ay hindi na tayo tao, no? Kumaga pa, nasa ibang mundo na tayo, mga kasombrero. So, definitely, yung trials natin, yung life ay kalakip or kakambal na nun, yung salitang pagsubok or challenge, mga kasombreros. Kasi wala namang ka-thrill kapag walang challenges sa buhay or trials sa buhay natin, mga kasombreros. So definitely kapag tayo ay may trials, so nagpapatunay yan na tayo po ay tao, no? And we exist sa planet Earth, mga kasombreros. Whenever we experience difficult seasons, it is comforting to know that God oversees every situation, and His rule persists no matter the chaos surrounding us. He is sovereign, and He is sovereign over every trial, and we can cry out to Him in our time of need. So anytime, no? Pwede tayong dumulog, pwede tayong umiyak, manalangin, mga kasombreros, sa presensya ng Diyos, no? So libre ang prayer, no? Accessible ang prayer, mga kasombreros, kahit saan, no? Kahit nasa tahanan ka, nasa trabaho, nasa CR, nasa kwarto, nasa sala, kahit saan ka, mga kasombreros, nagluluto, for example. So, accessible ang panalangin, and libre siya, mga kasombreros. So, yung mga lessons na dapat natin matutunan ay number 1 ay yung God's sovereignty. Yung kapangyarihan at ang yung sakop ng Panginoon ay nandun yung His power over all, mga kasombreros. One of the core lessons that we can learn from Psalms chapter 29 verse 10 is about God's sovereignty. Understanding that God holds authority over the flood helps us see that He is in charge of every aspect of our lives. This belief gives us hope in times of trials, knowing that nothing happens without His knowledge. So, walang may ligtas, okay? Lahat po ay alam ng Diyos, mga kasombreros. So, every detail, kahit nga yung ating inisip, di ba, alam niya. So, Diyos siya, mga kasombreros. Nothing is impossible and nothing is too hard for the Lord, mga kasombreros. So, yung ating karamdaman, matagal na nating iniinda. Naku po, ang Diyos po natin ang magpapagaling sa atin, mga kasombreros. But definitely, gagamit siya ng mga doktor, gagamit ng mga gamot, mga kasombreros, para pagalingin tayo, no? But the final approval, no, yung ways and means, mga kasombreros, sa Diyos, no, and tayo po ay magsipag para sa ating para sa solusyon, mga kasombreros. So number 2 na lesson is trust in times of trouble. We see a message of trust woven throughout this verse. When life feels overwhelming and chaotic, we can remember that God is present and that we are never alone
in our struggles. So He invites us to place our trust in Him, emphasizing that our faith can help us withstand any storm that comes our way. So lahat ng problema mga kasembreros ay masusolusyonan. So we only need to trust God mga kasembreros. So the last one is His eternal reign. So yung ating Diyos po ay eternal. Okay, wala po siyang kapantay at ang kanyang paghahari, ang kanyang kapangyarihan ay forever po yun. So the eternity of God's reign is also a key takeaway. In a world filled with changes, it is vital for us to hold on to the truth that God is eternal. We can find security in His unwavering nature and the promise that He reigns forever, bringing stability amidst uncertainty. So yun siya, no? Talagang paniwalaan natin ang Diyos natin ay forever po yan. Wala po siyang katapusan mga kasembreros because He is God and we are not. So we depend on Him mga kasembreros at hindi lamang tayo magdepende sa ating mga sariling kakayanan or talino or skill or talent. Alright, so yun lang po sa ating Word of God ha. No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. And of course, no, paniniwala at pagtitiwala ng Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, even mas mataas pa sa baha, mga kasama. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasama. And paalam po. I love you.